Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Wait lang. Nawalan ako ng hininga. Depende kung saan kayo nanonood. Mamadali ako today, kaya nga, I'ma go straight to the kwento na. Ang kwento natin ngayon ay galing sa isang anonymous member. Hi Ate Bebs, I want to share this story. Itago mo na lang po ako sa pangalang Sian. This story happened in 2016. I was 10 years old at that time. Laking province po ako. Lumaki ako kasama si Lola. Isa siya sa mga nag-alaga sa akin mula pagkabata. Sobrang close po namin. Ako nga ang pinaka-favorite niyang apo sa aming magpipinsan. Albularyo, ang lola ko. Matagal na niya itong trabaho. Siguro almost 40 years rin, kaya sobrang kilala siya sa barangay namin. Pati na rin sa ibang lugar ng Pangasinan. May mga tao pa nga dumadayo para magpagamot, magtawas o magpahula kung sino ang nangkukulam sa kanila. Magaling kasi talaga manggamot si Lola. Napapagaling niya ang mga tao at nahuhulaan niya rin kung sino ang nangkukulam. Yumaman kami dahil sa pagiging albularyo niya. Malaki din kasi ang binabayad sa kanya, around 2,000 to 17,000. One time, noong February 6, 2016, kaming dalawa lang ni Lola ang naiwan sa bahay. May isang ginagamot si Lola na pabalik-balik at hindi niya ata mapagaling-galing. Si Lola nasa tambalan. Yun yung tawag sa room kung saan siya nanggagamot. Inaayos niya ang mga gamit niya, so dahil boring, naglinis-linis muna ako sa bahay. Naisipan ko na rin na linisin ang kwarto ni Lola. Dahil pakilamera ako, may nakita akong isang libro sa drawer ni Lola. Iba ito sa mga ordinaryo na libro at hindi alphabet ang nakasulat. Dahil sa sobrang curious ko, kinuha ko to at pinuntahan si Lola para itanong kung ano ito. Hindi pa ako nakakapagsalita nang makita ko ang mukha ni Lola na nanlilisik. Galit na galit siya at inaagaw niya sa akin yung libro. First time ko yon na mapagalitan ni Lola. Natulala na lang ako at naiiyak kasi takot na takot ako. Parang hindi kasi si Lola yun. Siguro nakita niya ang expression ko kaya kumalma agad siya at nilambing niya ako. Lumipas ang mga araw, February 10, 2016, may nakakakalabot na nangyari. Kami ni Tita Lynn, which is anak ni Lola, at si Lola lang magkakasama sa bahay. Mga bandang 1 or 2 a.m. na yon, basta midnight. Ginising ako ni Lola at sinabi niya sa akin na wag akong mag-iingay. Dinala niya ako sa kubo sa bukiran namin. Takot na takot ako doon, at the same time nagtataka. Laking gulat ko nang makita ko si Tita Lynn at may 2 aso doon. Napatanong ako sa sarili ko noon, bakit kaya kami nandoon? Bigla nagsalita si Lola at inamin niya na mangkukulam siya. Minsan daw, kinukulam niya o tinataniman ng sakit ang mga bigatin niyang customer para bumalik-balik ang mga ito at magpagamot ulit para bayaran siya ng malaki. Doon nag-sink in sa akin na, kaya pala may mga customer si Lola na pabalik-balik. Bigla niyang sinabi, basahin mo itong libro. Sabay abot sa akin ng librong nakita ko sa kwarto niya. Noong una, ayaw ko kasi naaalala ko kung paano siya nagalit sa akin noon. Pero pinilit niya ako kaya kinuha ko na at binuklat. Nagulat ako kasi bigla naiintindihan ko na yung nakasulat kahit hindi naman na alphabet. Basta iba siyang sulat, kahit na normal na tao, hindi maiintindihan yon. Pinabasa niya sa akin ito. Pinakita niya sa unang aso kung paano. Kitang-kita ko kung paano nagbali-baliko ang kamay at paa ng aso. Kita ko rin kung paano ngumawa ang bibig ng aso pero walang lumalabas na tahol o tunog. Pero kita naman na hirap at nasasaktan siya. After nung unang aso, ako naman ang pinasunod niya sa pangalawang aso. Sinunod ko ang mga ginawa niya at mga sinabi niya. Biglang nagputol-putol ang katawan ng aso. Pagkatapos nun, pinatulog ako ni Lola. Nakatulog din naman agad ako. Feeling ko kasi pagod na ako. Kinabukasan, nagtataka ako bakit hindi ko na maalala yung nabasa ko sa libro.
Parang nagka-amnesia ba? Pero naaalala ko naman yung mga nangyari at mga ginawa ko. Wala din akong ibang ipinagkwentuhan sa nangyari noon kasi mahigpit na bilin sa akin ni Tita Lynn. Dumating ang araw na namatay si Lola. 1 year din siyang bedridden. 2018 to 2019. Bago siya mamatay, gusto niyang ipasa sa akin ang pagiging albularyo niya, pero hindi ko tinanggap. Ilang beses kong inayawan yun, kaya galit si Lola sa akin nung namatay siya. Noong 2021, nagpakita siya bigla sa akin. After niya magpakita, grabe ang lagnat ko kinabukasan. Almost 3 weeks din akong may sakit. Pati doktor hindi malaman kung ano ang dahilan. Sabi sa akin, diarrhea lang. Umabot na sa sobrang nangangayayat na ako nun. Kaya sinuggest na ni Tita Lynn na ipaalbularyo ako kasi baka si Lola ang may gawa noon. Tama nga ako. Si Lola nga. Sabi nung albularyo, sobrang galit daw siya sa akin sa pagtanggi ko at gusto niya daw akong pahirapan at kunin. Ngayon, 17 years old na ako but it still haunts me. Lagi pa rin nagpaparamdam si Lola sa akin. Lagi siyang galit sa mga panaginip ko. Tungkol naman sa libro. Nung mga nakaraang araw, I was scrolling on TikTok tapos may dumaan sa FYP ko about sa sulat demonic something. So, I did my own digging about doon sa nakasulat. At similar siya, Latin words or like mga demonic words, ganun. So far, sa buong buhay ko, yan pa lang ang pinaka-creepy nang nangyari sa akin. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo if magpapagamot kayo sa albularyo. Kasi karamihan din sa kanila mangkukulam. At dun na po nagtatapos ang ating kwento. Hindi ko mapigilan yung expressions ko while I was reading about the dogs. Kasi I really can't handle stories, even in movies, na may nasasaktan na aso or animals kasi masakit sa puso. I don't think albularyo siya. Albularyo ba talaga yung lola niya? Parang feeling ko mas leaning towards mangkukulam siya. Kasi 'di ba, ang mga albularyo hindi sila nagpapabayad. Sa pagkakaalam ko, hindi nagpapabayad ang mga albularyo kasi kapag nag-benefit sila monetarily, parang nawawala yung powers nila, ganun, yung mga healing powers nila. But hindi ako sure. Kaya nga feeling ko parang leaning towards mangkukulam ang lola niya. Pero buti na lang, hindi mo tinanggap yung ikaw yung susunod. Parang naalala ko si Nosibo. Kasi 'di ba yung movie na Nosibo, para naghahanap siya ng successor niya bilang isang mangkukulam. International film siya wherein, I'm not sure if yung setting niya sa London, pero parang merong papasok na maid sa kanila na Pilipino. Ngayon, yun palang Pilipino na yun, nakalimutan ko yung tawag saglit lang. Ayun, Ongo. Ongo pala ang tawag sa kanya. Spoiler alert, yung naging successor niya, yung anak ng amo niya. So, parang napaisip ako, may mangkukulam na foreigner, gano'n. Pero grabe naman yung lola mo, siya pa yung nagalat na hindi ka naayaw mo sa ganun. Buti na lang hindi mo tinanggap, huwag mo nang tatanggapin, ha? I'll see you guys sa next upload.